Kamusta po ang lahat ngayong linggo? Pinagpala po ba tayong lahat? Yes, Isa pa, parang kamina po. Wala po ba tayong energy? So yun. So meron po ba tayong mga VIPs? So wala. As I expected. Pero thank you Lord dahil nakarating tayo dito. Kung wala tayong VIPs, meron tayong nagbabalik. So gusto ko i-welcome si hindi ka makakalimutan katabi ko sa patulog araw-araw. So welcome, God again. So bago po tayo magsimula, may gusto lang po akong share na Bible verse sa inyo. Sabi po sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. And nandito po tayo today, not because napipilitan lang po tayo. Hindi po aksidente pumunta tayo sa Action Hotel. Sunday, pumunta tayo mezzanine floor, pinili natin yung pinakamalaking room. Hindi po aksidente yung nangyari yung ngayong araw. Maybe, may reason si Lord kung bakit niya tayo dinala dito today. Maybe, hindi natin alam. Paglabas natin dyan, bibigyan tayo ng bonus ng ating mga boss. May magbabayad ng utang na kaibigan natin. Hindi natin alam kung tatama pa tayo sa may trip to Dubai this coming week. So amen to that mga kapatid. So ngayon po, inaanyayahan niyo po ang lahat na tumayo. Yan, magunat-unat po tayo kahit hindi natin medyo at i-declare ang ating Iron Vision, Creed, at ang ating Psalms reading for today. 1, 2, 3, ready, read. IRM Ministry Mission. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. IRM Vision, redemption and transformation of all nations. IRM Creed. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership. A church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a
a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am. I am IRM. So, ang scripture for today ay matatagpuan ko sa Psalms 121 verses 1 to 3. So, I will lift my eyes to the mountain where God's my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. So, let's pray, church. Lord, thank you for bringing us here today. Thank you for the life, strength, and opportunity to gather in your presence. As we start this service, we ask na ihanda mo ang aming mga puso. Remove any distractions, worries, and burdens na dala namin sa araw nito. Tulungan mo po kami na makapag-focus sa inyo. Teach us how to worship you sincerely, not just with our words, but with our hearts. Lord, we lift you up, every person here. Kung may pinagdadaanan man sila, I pray that you comfort them, strengthen them, and remind them that you are always with them. We invite your presence in this place. Lord, ikaw po ang mamuna sa hapong ito. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Handa na po bang lahat upang sabayin ng ating Panginoong Diyos? Pakita nga po na inyong masigabong palakpakan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na tapat sa buhay natin. Amen. Amen. Masigabong palakpakan po para kay Lord. Hallelujah. Sama-sama po tayo tumawid at sambahin ang Diyos na buhay. May sabay! Malaya, 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 malasosin. Malaya, 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 malaya. Samahan niyo ako, church. Awitan natin si Lord. Malaya, malaya, malaya. Hallelujah! Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y
Lumalapit sa presensya mo, nagpupunay ang lahat. Papuri na Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sabay-sabay namin sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasama-asa. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Sinabi ang ating Diyos. Pag sinabi natin pagpapalag, bumubuhos na, isigaw natin ang pangalan ni Yahweh. Amen? Amen! Sabay-sabay! Pagpapalag, bumubuhos na, Yahweh. Come on, claim it! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, sabay. Pagpapalag, bumubuhos na. Yahweh. Itaas ang pangalan ng Diyos. Kanya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sinabi tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Sinabi ang ating Diyos, sinabi ang ating Diyos. Sinabi ang ating Diyos. Yes, Lord, ikaw lamang Panginoon at wala nang iba. Ang aming Diyos sa aming buhay, O Lord. Hallelujah. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. At sa mga oras na ito, hindi po aksidente na nandito kami, kundi nilako niyo po kami dito, Panginoon, upang katagpuin ka namin bilang isang simbahan, O Lord. Hallelujah. Hayaan mo niyo, Banal na Espiritu Santo, kumilos ng malaya sa bawat isa sa amin, Lord God. Let us, Panginoon, maramdaman po namin ang iyong banal na presensya sa bahay-sambahan mo, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
you, Lord, for your presence that is with us right now, Lord. Lord, as we continue to worship you, O God, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na kami ay magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa amin. Regardless kung ano mang estado ng buhay namin, anong sitwasyon ang aming kinakaharap, Panginoon, ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, O God. Hayaan mo patuloy ka namin awitan, Lord. Hayaan mo patuloy ka namin bigyan ng mga himig na ito, Panginoon. Bilang aming pasasalamat sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapangan
to discipline us, Panginoon. And ikaw, Lord God, you are there to love us fully, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Hindi sapat ang pasalamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, katapatan, pagmamahal na itinawag mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now the saints of God will say, Amen! Hello? Yan, so, na-bless po ba ang bawat isa? Parang nawalan lalo kayo ng energy. Na-bless po ba ang bawat isa? Yan, maraming gusto ko, may energy. Minsan-minsan na nga lang tayo pumunta dito, wala pang energy. So, kaya naman po, i-introduce ko ang ating speaker for today. Pero tatanungin ko po muna kayo, God is good? And all the time? Yan, so ang ating speaker po ay ang talagang may tuturing ng kultura dito sa IRM AC Rasalagaima. Ang ating 5 times chairman, 5-year chairman pala. 5 times. So, akala ko po talaga noon na si Pijaw ang so magagawa sana ako ng story. Pero nagulat ako. Yung yung speaker natin for today. Kung wala siya, ay wala din ako. Siya yung ginawang instrumento ni Lord para mapunta yung speaker, yung presider nyo dito sa harap. So, hindi ko na po pahabain pa. Tinatawag ko na po ang aking mahal na mahal. Ayan. So, welcome. Chairman, Marty. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Talagang ang Diyos po ay napakabuti. Talagang nakaka-bless yung yung huling kinanta natin. Talagang akmang-akma po sa talagang topic natin sa hapong ito. Talagang sabi nga sa kanta, ikaw ay mabuti. Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa atin? Amen. Ikaw ay tapat. Tapat po ba si Lord sa atin? Amen. Kaya sa Kanya lahat ang papuri at pasasalamat natin. Amen po ba doon? Amen. So salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa mga awitin at kinanta po natin sa hapon ito. So ngayon pong hapon na to, at tayo ay nasa month of I am the Good Shepherd. Ang Diyos po natin ang mabuting pastor. Amen po. So bigyan po kayo ng background. Sino po dito yung wala last week? Taas po ang kamay. Ayan, si Jen. So marami pong wala dito last week. So bigyan ko lang po kayo ng yan. Ito po yung i-message po last week sa atin ng ating Pastor Jonathan na kung saan sinasabi po dito na He is the good shepherd. He bought us with His blood. He is the good shepherd. He loved us sacrificially and unconditionally. He is the good shepherd who protect us and never abandon us. He is the good shepherd who knows us inside and out, and He is the good shepherd who cares for us. We are united in Him. Amen po. So sinasabi po dito, ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po yung mabuting pastol, na kung saan binili niya tayo, minahal niya tayo, dinotektahan niya tayo, kilala niya tayo sa loob at sa labas. Wala tayong matatago kay Lord. At higit sa lahat, siya po yung nagmamalasakit sa atin. Amen po doon? Amen po doon. So this afternoon, pag-aaralan po natin ay yung mga bagay which is additional po sa ibinahagi sa atin ni Pastor Jonathan na kung saan, bakit nga ba natin tinatawag siya na good shepherd? Mabuti po ba talaga ang Diyos? Na-experience po ba natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay? So, this afternoon, as a reminder, pag-aralan po natin ngayon kung bakit po ba tayo nabubuhay sa mundong ito at bakit ba sa Kanya tayo lumalapit, sa Good Shepherds na yan. Sabi dito, we live in a dangerous world like a sheep. So sabi, inahalin tulad nga ang mga Kristiyano sa isang tupa. Sa lahat po natin mababasa sa ating sa banal na kasulatan, ang lahat po ng Kristiyano ay inahalin tulad po sa isang tupa which requires a dedicated shepherd. So, meron talaga nakadedicate na shepherd sa atin.
So sino kaya? Simba talaga yun. For our survival, providing protection from any harm, finding food and water, and rescuing us when we wanted or get lost. A good shepherd who offers security, guidance to new pastures and cares, often acting as a shepherd for our souls. So yung pong good shepherd na tinutukoy dyan ay walang iba, kundi ang ating mahal na Hesus Kristo. Amen po. Kaya sa hapon pong to, samahan niyo po ako sa aking topic, Jesus, the Good Shepherd. So tayo po sa madaling panalangin, kumikit. Hallelujah, Lord. Nagpupulit, nagpapasalamat kami, Lord, sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong buhay na patuloy na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat po. At kayo po, Panginoon, umako ng kasalanan na nararapat na para sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, ikaw po ay mabuti, ikaw po ay tapat, at ang aming lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sabi po dito sa John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Amen? Ang totoo pong mabuting pastol ay handa niyang ialay ang buhay niya para sa kanyang tupa. Naniniwala po tayo doon? Amen. So ibig sabihin, kung may mabuting pastol, meron ding masamang pastol. Amen. So, bago po tayo pumunta sa topic natin ngayong hapong to, pag-aralan po muna natin, mabilis lang. Ano po ba yung pagkakaiba ng mabuting pastol at ng bad shepherd? So, doon po muna tayo sa good shepherd. Ang good shepherd, he lays down their life for the sheep. So, alam na alam po natin yan. Ang Panginoong Jesucristo, binigyan niya po yung buhay niya para sa atin, para sa ating kaligtasan. So, ganun din po ang mga tupa. Ganun po ang mga lingkod ng Panginoon. Yan po yung isang example po na pinapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo na kung meron tayong mga nasasakupan, handa po natin ibigay. Bigay ng pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa John 10:11. Pangalawa, the good shepherd guards the flock that threatens rather than running away. So yung mga mabuting pastol po, hindi po siya tumatakbo. Kapag po meron sa atin dito na may mga alaga po tayo sa probinsya. Sino po dito may mga alaga sa probinsya? Mga livestock or mga poultry. Yan. So kung po kayo may mga alaga at meron po mga danger sa paligid ng mga pinag-aalagaan nyo, di ba po hindi naman kayo matatakot dapat? Dapat po protektahan nyo pa kasi pag-aari nyo yun. Property nyo yun. Kayo po yung nangangalaga doon. So gaya po, yan po yung isang sa katangingan na mabuting pastol. Kailangan matapang, buo ang loob. Hindi basag. Amen. So pangatlo po, katangian. The good shepherd leads the sheep to good pasture and tends to their health. So pinapangalagaan niya po yung kalusugan ng kanyang mga nasasakupan, kanyang mga alaga. Hindi niya po ginugutom. Gaya po sa amin, meron po kaming alagang pusa. Pero yung pusang yun, special, hindi po nagugutom. Kahit minsan kami walang makain, basta may pambili ng cat food. Talaga si Ate Luna, talagang basta may pambili ng cat food kasi nakakaawa, di ba? So bakit tayo mag-aalaga kung hindi naman natin kayang alagaan at i-provide ang kanilang mga pangangailangan? So ganyan din po yun, how much more ang ating Panginoon? Kaya-kaya niya po i-provide ang ating pangangailangan. Amen? Amen. And number 4, the good shepherd knows their sheep individually is known by them. So kilalang-kilala po ng mabuting pastor ng kanyang mga alaga. Sa atin nga, pag may mga alaga tayo, halimbawa, hindi lang po isang alaga natin. Kilalang-kilala po natin yan. Bibigyan pa natin yan ng pangalan, isa-isa. Alam po natin kung anong mga paborito niyan, anong mga hilig niyan. Gaya po sa amin, nanganak po, makwento ko lang po, nanganak po yung pusa namin ng 5. At yung isa po doon sa 5 kuting na yon, gustong-gusto po ni Brother Seth. Kasi iba po yung kulay niya. Ang layo po sa kulay ng nanay. So, kilalang-kilala niya sa... Ganyan din po yung Panginoon, kilalang-kilala niya tayo. Nabanggit nga ni Pastor Jonathan last week, alam kahit yung bilang ng buhok natin sa ulo, alam na alam ni Lord. Alam na alam ni Lord kung ano nasa puso natin, kung ano yung tinatago natin, kung ano yung nararanasan natin at kung ano yung pinagdadaanan natin. Amen. Kaya si Lord, kilalang-kilala niya tayo. At panghuli, the good shepherd leads with a heart of integrity, focusing on building up of the flock. So,
leading the heart of integrity. So, mahal na mahal niya yung kanyang mga alaga. Kasi, itinuturing niya yon na sa kanya at hindi sa iba. Ganyan po yung mabuting pastol. Hindi na iba sa kanya. Sabi nga natin, kapag tayo dito sa ating simbahan sa IRM Rock, hindi na po ibang bawat isa sa atin. Tinuturing na natin ito na kapamilya. Hindi man natin kadugo, pero kapamilya. Kapatid natin kay Kristo. Kapatid natin sa pananampalataya. Amen po. So, ayan po yung mga karakteristik ng Good Shepherd. Punta naman po tayo ngayon sa Bad Shepherd. O sinasabi nga doon sa sa teksto, hired hand. Kumbaga, inuupahan lang. So sa atin dito sa Pilipinas, usong-uso po yung alam niyo po yung salitang iwi. Iwi. Kumbaga po, for example, bibili po ako ng biik or some kinds of animal, papaalagaan ko sa iba. Then, kapag malaki na po siya at pwede nang ibenta, paghahatian po namin yung kita. So, ganyan po yung isang halimbawa ng hired hand. Hindi po kanya, inuupahan lang po siya. At merong purpose kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na yon. Out of the heart, kundi dahil kailangan niyang kumita sa magitan ng kanyang serbisyo. So, Bad Shepherd takes the wool, eats the fat, benefits themselves rather than carrying the flock. So, kinukuha niya yung mga bagay na hindi naman niya pag-aari. Wala siyang pakialam kung masasaktan yung iba, yung mga alaga niya or hindi. Ang mahalaga sa kanya, ma-attend niya yung pangangailangan ng kanyang sarili. So, ayan po isang halimbawa ng Bad Shepherd. Ano pa po? Ignores the weak, sick, and scattered sheep. So, wala siyang pakialam kahit may sakit na po yung mga alaga niya. Hinahayaan niya lang yung magkandawala, ayan, paalaboy-laboy dyan yung mga shepherd, hindi niya na nilalagyan ng bakod, pupunta doon yung iba, pupunta doon yung iba, so nagkakawala-wala, at ang pinakamasakit po dyan, maaari pa silang makain ng mga masamang hayop. Pangatlo, he abandons the sheep when threats, wolves arrive acting like a hireling. So, kapag meron na pong problema, tatakbo na. Yan. Ganyan po yung mga matitinding karakteristik ng mga Bad Shepherd. Kapag andyan na yung problema, takbo. So, nahihalit ulit po yan minsan sa atin bilang Kristiyano. Kapag may problema ba tayo, tinatakbuhan ba natin? Diba? Dapat hindi. Kasi alam natin, ang Good Shepherd ang nasa likod natin. Amen. Sabi po dyan, hireling. Ano po ba yung hireling? Yan po daw yung person who works solely for the monetary gain. Typically willing to perform distasteful, immoral, or dishonest tasks for pay. So, yan po yung mga upahan. So, marami po tayong alam na mga upahan. So, mga napapanood po natin sa TV. Kapag meron pa gustong ipaligpit si mayor o si congressman, uupahan niya ng perang ganitong mamamatay tao. O sige, patayin mo si ganito, patayin mo si ganito. So, yan po yung mga hireling. Wala silang pakialam kung masama man yung gawin nila, kung may mapahamak man sa gawin nila, ang mahalaga sa kanila, sila ay bayad. At yun ang kanilang trabaho. So, isa po yun sa mga halimbawa ng bad characteristic ng shepherd. Ang apat, it causes the sheep to wander in danger. So, hinahayaan niya lang, kalat-kalat lang din yung mga tupa. Hindi ko nalalagyan ng bago dyan, mapapagod lang ako eh. Hindi ko naman pag-aari yan eh. Di pag tinanong ako ng may-ari, sabihin ko, na-aksidente. So, dami ba naman na sheep niya, maalagaan ko ba naman yan, makikita kayo sa isa. Hindi po din yun ang tamang reasoning. Kasi ang reasoning, kung talagang mahal mong tupa, iingatan mo siya, di ba? At dahil ito yung upahan lang, so hinahayaan niya lang, wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, yung kanyang pansariling kakitaan. At panghuli, rules with violence and brutality. Ito po yung pinakamasakit minsan. Sinasaktan niya yung mga alagang hayop. So sabi nga, kung mag-aalaga tayo at sasaktan lang din natin, huwag na tayo mag-alaga. Amen po? Minsan nagiging yan eh. Isa sa mga magulang po dito, nagiging minsan payo yan sa mga mag-asawa na sa mga couples na papasok sa pag-aasawa. Kung mag-aanak kayo, huwag nyo sasaktan. Maigi pang huwag na lang kayo mag-anak kung sasaktan yung handle. So, nahalintulad ko lang po yun sa characteristic po ng isang masamang tupa. So, nabanggit din po dito, sa Old Testament pa lang po, na nag-provide na ng background at understanding tungkol sa Good Shepherd. Sabi po dito, kay King David pa lamang, the Lord, sabi po dito, kay King David pa lamang,
The Lord is my shepherd. Sabi po ni King David. But sabi naman ng Panginoon Kristo, I am the good shepherd. So, nakikita niyo po yung connection. Kung sa panahon po ng Old Testament, ang Diyos po ay mabuti. Siya mabuting pastol. Pero sa panahon po ng New Testament, ang ating Panginoon Kristo, siya ang mabuting pastol. Amen po? Sabi nga, meron ba talagang bad shepherd? Yun po yung tanong. Sabi nga, nung kapanahunan po, kasi di ba uso pa nung mga kapanahunan, andyan yung kingdom, may kings, andyan yung mga, sa mga Pharaoh, sa mga Egypt, andyan yung sila yung mga gods, di ba, na tinuturing. Ang tinatawag, lagi po ang inihahalin tulad sila sa isang shepherd. Kasi, kapag ikaw ay merong nasasakupan, ikaw ay tinuturing na shepherd ng iyong flock. Kaya po, dito po nakikita na kahit na yung mga Hebrew nation, ginagamit po yung salitang shepherd para matukoy na kung ikaw ay meron kang hinahawakan na mga tao, diyan makikita kung ikaw ba ay good or bad. So nabanggit din po dito, meron sa Old Testament, meron po daw difference yung good and bad shepherd. Yun daw po ay depende kung paano nila ginagamit yung power na pinagkaloob sa kanilang Panginoong Kristo. And ang ating Panginoon. Sabi dito, a good shepherd uses their power to care for the flock. Kasi karamihan po sa mga Bible character po na kilalang-kilala natin, sila po ay shepherd, kung mapapansin nyo. Andiyan si King David, andiyan si Abraham, andiyan si Moses, di ba? Sila po ay mga shepherd. At sabi din dito, David shepherded them with integrity of heart. Paano po ba i-describe si David? A man of integrity. A skillful hands, he lead them. Sabi nga po sa Psalm 78:72, David shepherded them with an integrity of heart, with a skillful hand, he led them. So hindi niya po basta lang pinangasiwaan yung kanyang mga nasasakupan noon, kundi pinangasiwaan niya yun ng may integridad sa puso, skillful hand. Hindi lang basta-basta ha. Sabi nga sa atin dito, kailangan pag nagsiserve tayo kay Lord, all out. Kasi hindi natin alam, baka ngayong araw na to, ito na yung last. Kaya, same like David, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, ibigay natin yung lahat. No reservation, mga kapatid. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. At meron din po dito na pabala ang Panginoon sa atin kung gagamitin mo yung pagiging shepherd mo sa mali. Sabi po dito sa Ezekiel 34:2, a bad shepherd uses their power to benefit themselves. Sabi nga sa Ezekiel, woe to you shepherds of Israel, who only take care of yourself. Should not shepherds take care of your flock? So, meron na po ditong warning si Lord. Kung isa po tayong shepherd at magiging masama tayo po ay kasumpa-sumpa sa paningin ng Panginoon. Amen. So, yan po yung background ng good and bad shepherd. So, punta na po tayo sa ating pong main topic ngayong hapon na to. Yan. Ito po ang ating pong title ngayong hapon na to. What are the reasons why we need Jesus to shepherd us? So marami pong dahilan kung bakit pinili natin ang Panginoong Kristo na siya yung mag-shepherd sa atin. Kung last week, napag-aralan at itinuro sa atin ni Pastor Jonathan, yung mga dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo ang good shepherd natin tinatawag. Ngayong hapon na to, pag-aralan naman po natin kung bakit kailangan tayo magpa-shepherd sa ating Panginoong Kristo. Number 1, because without Jesus, we are vulnerable. Ano po yung vulnerable sa Tagalog? Vulnerable. Ayan. Vulnerable. Yan po yung kumbaga wala kang kadipen-depensa, kayong prone ka sa danger. Sabi po dito, ang isang tupa ay defenseless against predator and considered animals with no natural weapon such as claw, sharp hoovers, or powerful jaw to fight off predator like wolves or lions. Yan po yung isang tupa, di ba? Hindi po siya kagaya ng mga leon, tigre, na meron po siyang mga panlaban, offensive instinct. Amen. Ang isa pong tupa, wala po siyang kadipen-depensa, wala po siyang pang-opensa sa katawan.
Para, hindi po siya kagaya ng kambing. Minsan ang kambing nanunuwag pa eh. Ano yan, nanunugod pa pag nagagalit. Pero ang tupa, sabi po dito, wala po daw siyang natural weapon sa katawan. So talagang prone ang isang tupa sa danger. Sabi nga dito, vulnerable siya. This vulnerability is really part of the design, which forces believers to rely on God's strength rather than their own. So yan po yung isa sa mga greatest design ng ating Panginoon. Kumbaga, tayo as a Christian, inelendol tayo sa isang tupa, yan po yung i-design sa atin. Na hindi tayo magre-rely sa sarili natin, kundi magre-rely tayo sa Panginoon. Hindi naman po pwede, pag nandiyan ang kaaway, hahamunin natin ng ano, halika dito, Satanas, suntukan tayo. Di ba? Hindi naman ito. Kasi mga kalaban natin, ano yan, mga demonic force yan. Wala tayong kalaban-laban dyan. Sabi nga, para tayong tupa, na wala tayong pangkalmot. Kasi ang kalaban natin, espiritu realm. Iba yan. Kaya sabi, yan talaga ang dinisenyo ng ating Panginoon. Dahil, bakit? Para sa Kanya tayo magtiwala. Dahil alam niya, tayo ay vulnerable sa kaaway. Sabi din dito, same as a sheep without Jesus, tayo daw mga tao, we are vulnerable to spiritual battles. Sabi ko nga, deception, fear, and the limitation of the self-reliance according to the Christian perspective. Relying on Christ offers protection, strength, weakness, and peace in difficult time. So, nagre-rely tayo sa Panginoong Jesucristo kapag tayo ay in trouble. Which is, yan ang gusto ng Panginoon. Na kung saan, hindi niya inaalis yung pagsubok sa atin eh. Kasi alam niya, kapag nandun na tayo sa lowest point ng ating buhay, tatawag tayo sa Kanya. Hindi tayo dinesign ng Panginoon. Hindi tayo dinesign ng Panginoon na maging self-centered. Na hindi, kaya ko to. Kaya kong mag-isa to. Malakas ako. Magaling akong dumiskarte. Kulang lang yan, ano yan, konting diskarte lang yan, malulusotan ko yan. Hindi po ganon. Dinesign tayo ng Panginoon para sa Kanya magtiwala. For Him and Him alone. Ayaw ng Diyos na mapagpumataas. Kaya, i-design niya na tayo ay maging vulnerable. True strength is found by surrendering one's limitation to Him, allowing His power to be perfected. Yung totoo po doon na kalakasan ay yung marunong sumurrender sa Panginoon. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Gaya sa isang tao, lagi na, bakit po ba inihulog si Satanas, si Lucifer mula sa sa heaven? Because of the pride. Yan ang ayon-ayon ng Panginoon. Yung tao na may pride. Amen po. Kaya sabi nga dito sa 2 Corinthians 12:9-10, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect for weakness. Yan hindi po sinabi ng Panginoon. Si Apostle Paul, malakas po siya spiritually, si Apostle Paul. Pero meron po siyang thorn in the flesh. Bakit ayaw po tanggalin ng Panginoon sa kanya yun? Kasi, doon mapapatunayan ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Ganun napapatunayan ng Panginoon yung pangyayari sa atin kapag tayo ay nasa ating kahinaan. Amen po. Kasi kapag malakas tayo, hindi makikita yung glory ng Panginoon. Ang makikita, yung glory to me. Hindi yung glory to God. Amen. Kaya po para sa atin sa hapon na to, we are vulnerable at kailangan natin ng Panginoon dahil tayo ay mahina. And number 2, bakit po natin kailangan na si Lord ang ating good shepherd? Because without Jesus, we are lost. We are prone to become lost. Isa po yan sa mga nangyayari sa tupa na kapag wala pong nag-aalagang pastol. Matinong pastol. Mabuting pastol. Kapag ang tupa po ay pabasta nyo na lamang pong inalagaan, gaya nga po nung number 2 naman dyan, nakasulat po, yan po ay maliligaw. Maliligaw po siya ng landas. Gaya po sa atin dito, kung wala pong naghahawak po sa atin dito, gaya po ng ating mga pastor, may nagme-mentor man sa atin dito, spiritual mother, father natin, nagme-mentor sa atin, tayo po ay maliligaw. Totoo po yan. Sabi nga dito, sheep are prone to wander and have a poor sense of direction. Mahina po sa direction ng sheep.
madali po siyang ma-distract. Di ba? Kaya nga, ang sheep, alam niya kung sino yung tumatawag sa kanya. Kasi pag walang tumatawag sa kanya, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa lumayo siya na lumayo, hanggang sa maligaw na siya. It is only relying on shepherd to lead them to safe pastures and clean water. Sheep are known for having little sense of direction, and without a shepherd, often, he will be away, becoming lost. So, malinaw po sila dito. Kapag wala po nagpapastol sa atin, andyan na po yung tendency na tayo ay maligaw. Ganun din tayo as a Christian. Kapag tayo po ay malayo sa ating Panginoong Jesucristo, maliligaw at maliligaw tayo. Di ba nga, bago tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay mga ligaw. Kaya nga laging ang biro ni Pijo sa atin tayo ay nasa wilderness. Kapag tayo ay wala sa Panginoon, tayo ay nasa wilderness. Nagliliwaliw tayo, nagra-rounding tayo sa wilderness. Ganyan yung nangyari sa mga Israelites na matitigas ang ulo. Imbes na 40 days lamang, 40 years. Kasi, matigas ang ulo, liwaliw ng liwaliw. Sabi po dito, sa Isaiah 53:6, all we like sheep, we have gone astray, we have turned everyone on his own way. And the Lord had laid on him the iniquity of us. So, ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Inihalintulad niya tayo sa isang tupang ligaw. Pero sa kabila ng ating pagiging ligaw, andyan pa rin ang Panginoon, handa tayong hanapin. Handa pa rin niya tayong pagtuunan ng oras para lang tayo masumpungan. Kapag ba tayo may mga alagang hayop at may nawawalang isa, pag-aaksayan pa ba natin ang Panginoon na hanapin siya? Di ba hanapin pa rin natin siya? Kasi mahal natin siya. Lalong-lalo na sa mga anak. Naalala ko na naman tuloy yung makakwento ko lang po ulit. Nung minsan po na nagpaalam sa amin si Atiana, maggagala po doon sa Manaro. So after school, sabi niya, Daddy, Mami, after school, doon na po kami magbababa sa Manaro Mall. Maggagala po kami ng classmate namin. So yun po, hindi po namin alam kung saan po siya nagpunta. Gabi na, hindi pa po siya umuwi. So hanap po kami ni Ate Luna, parang po kami loko-loko. Tawag dito, tawag doon, message dito, message doon. So hindi po namin alam. Balisang-balisa po kami, alala kami. Kasi anak po namin siya, mahal namin siya, at ayaw namin siyang mapapahamak. So to cut the long story short, nakita na rin po naman namin siya sa magitan po ng isang kaklase din. So yun po, kaya po sa reminders po sa mga bata, huwag kayo basta gala ng gala, sabihin nyo sa magulang nyo kung saan kayo pupunta. In case lang na kayo ay nagpaalam at pinayagan, mag-remind pa rin kayo sa inyong parents kung saan kayo pupunta kasi nag-aalala po sila. So ganun din po ang Panginoong Jesucristo sa atin. Nag-aalala din po ang Panginoong Jesucristo sa atin kasi mahal niya tayo bilang mga anak niya. Sabi nga, God loves every individual deeply. Hindi po mababaw ang pagmamahal ng Panginoon, kundi malalim. Actively searches for the sinners who have gone astray and rejoice passionately when one repents and return. So kung maalala niyo po, yung alibughang anak. Sino po dito nakakalam ng story ng alibughang anak? Sabi nga dito, for the Son of Man came to seek and save what is the lost. Yan po yung dahilan kung bakit po nagpunta dito ang ating Panginoon Jesucristo. Para iligtas ang mga nawawala. At sabi ko nga po dito, yung story po ng alibughang anak. He left the 99 para lang po sa isa. Grabe. Kung sa atin yung pag-aaksayan pa ba natin yung isa, meron tayong 99. Pero siya, grabe, alam niya may nawawala. Kita niyo yun? Binilan niya pa yon isa-isa, for sure. Kaya alam niya na may nawawala. Tama po ba? Kasi kung hindi niya bibilangin yon, paano niya malalaman na may nawawala? Sa dami ba naman nun, 99? Pero dahil ganun po yung character ng Good Shepherd. Talagang iisa-isahin niya yan. Ito, nag-church to si Brother JP, nag-church to si Brother Jonah, si Pastor nag-church. Oh, merong hindi nag-church nung Sunday, may nawawala. So alam ni Lord kung sino yung nawawala. Alam ni Lord kung nasa saan yung nawawala, alam ni Lord kung ano man yung ginagawa ng nawawala. So,
Ganun po yung Good Shepherd. Handa niyang iwan yung 99 para sa atin. Handa pong iwan ni Lord yung kanyang pagka-Diyos. Namatay po si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ko, kasalanan nyo, kasalanan natin lahat. Amen. Grabe. Grabe talaga ang pagiging Good Shepherd ni Lord. Handa niyang iwan ang lahat. Diyos siya eh. Diba? Tao lang tayo. Pero sabi nga, yun yung greatest love. Greatest love na pinakita ng Panginoon sa atin. Kaya yun po yung pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Good Shepherd. Dahil tayo po ay nawawala at tayo ay prone sa pagkawala. Moving forward, number 3. Kita niyo po nangyari sa tupa. Ayan. Sa baliktad. Makulit yung tupa. Marami po sa atin, kagaya ng tupang to, makulit. Pero sabi dito, without Jesus, we are cast down or easily struck. Madali po daw tayong may struck. Sabi ba dito, ano daw yung cast down? Ang cast down po na tinutukoy dito, it is described as state of deep emotional or mental or spiritual despondency or discouragement or depression, frequently referred in the Psalms. Sheep can sometimes turn over at their backs. May mga oras po talaga na ang mga tupa ay bumabaliktad ng backward. Yung back mo nila nasa lupa. And they're unable to get up on their own position. Hindi po sila makatayo. Yan po yung minsan nangyayari sa tupa. Yan po yung position daw na sinasabi dito, na cast down. Kapag daw nakatihaya po daw yung tupa, at hindi po daw siya nakita ng shepherd for a period of time, maaari po siyang mamatay. So yan po yung base sa pag-aaral. Kapag daw po ang tupa ay bumaliktad ng paganyan, maaari po daw siyang mamamatay in a certain time kapag hindi po siya na saklolohan ng kanyang shepherd. Bakit po daw? Kasi ang tupa po daw, kaya po bumabaliktad na ganyan, kasi mabigat na po masyado yung kanilang wool. Alam niyo ba yung wool? Yung po inaalis sa tupa, yung kanilang mga balahibo na makakapal, ginagawa po ng mga damit or something or minsan, dahil sila ay pregnant, kaya bumabaliktad po sila. Or overweight. Sino dito overweight? Yan, wala overweight dito. So, yan po yung dahilan kung bakit po minsan bumabaliktad po ang tupa. Minsan dahil mabigat na po yung kanilang mga daladalahin, minsan sila'y buntis, or dahil overweight na sila. Karamihan, sila po ay nasa sentro ng gravity. Siyempre po, kapag mabigat na po sila, hindi na po sila makakatayo. Yan po isa sa mga character ng tupa. At gaya po sa atin, bilang isang Kristiyano, ganyan po yung nangyayari sa atin. Kapag nakakaranas po tayo ng depression, ng pagliglig ng Panginoon, ng pagsubok, ng feeling natin, tinalikuran na tayo ng lahat. Di ba, alam niyo yung feeling na yun? Na parang ang bigat-bigat, parang wala nang itinama. Lord, sabi nga, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Lord, lagi akong present every Sunday. Lord, lagi akong present every prayer meeting. Lord, nagdadasal ako, ganito, gumagawa ako ng mabuti. Pero Lord, bakit gano'n? Bakit dumadanas pa rin ako ng mga pagsubok, paghihirap? So, para po tayong trapa, sabi nga, nakadepende pa rin tayo sa Panginoon. Sabi po nga sa Psalm 42:11, why I am discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior, my God. Sabi po ni King David sa Psalm. Bakit ako nadi-discourage? Meron po wala pa tayo ka-discourage sa Panginoon? Di ba wala? Kasi alam ni Lord kung ano po yung pinagdadaanan natin. Alam po ni Lord kung yung nararamdaman natin. At alam natin na si Lord lang ang makakatulong sa atin sa gitna ng ating mga pagsubok. Amen po. Kasi sabi ng Panginoon, eto, pangako to ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you.
Kaya panghawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon dahil kahit kailan, hindi niya po tayo pababayaan. Kahit na bumaliktad man ang mundo sa atin, kahit man tayo ay hindi makabangon, gaya ng tupa, dahil sa sobrang bigat na yung dala-dala natin. Kaya nga, marami tayong nakikita dyan sa mga social media, sa mga ilang platform yan, Facebook or Instagram. Huwag mo kasing hawakan yung kabigatan. Let go. Sabi nga ni sabi ni Queen Elsa, let it go, let it go. Kasi mabigat yan eh. Isang halimbawa dyan, kapag daw, ito isang experiment daw, meron ka daw isang basong tubig. Kapag hinawakan mo daw siya ng 1 minute to 5 minutes, may mangyayari po ba? Wala. Kapag hinawakan mo siya ng 1 hour, may mangyayari? Mangangalay ang kamay mo. Kapag hinawakan mo siya ng 3 to 5 hours, mamanhid ng kamay mo. Kapag hinawakan mo siya ng mas longer time, ang tendency, mabitawan mo na po si baso. So, ganun po yung mga problema sa atin. Ganun po yung kabigatan sa buhay natin. Let it go. Si Queen Elsa nga, handang mag-let it go eh. How much more pa tayo? Anak ng Diyos, kailangan mag-let it go tayo. Mga Queen Elsa, King Elso. Let it go, sabi ng Panginoon. Hindi kayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. And number 4, without Jesus, we are weak and dependent. Amen. Sheep are not meant to carry heavy loads. Ang tupa po, hindi po siya nilikha ni Lord na parang baka or kalabaw. Para maghila ng mga mabibigat na bagay. Amen po. Nakakita na po ba tayo ng tupa na may hila-hilang karitela? Wala pa, no? Sa atin sa Pilipinas dati, sa mga kabataan dito, yung mga kabataan pa dito na nakaabot, minsan may mga gumagala sa mga baryo natin, sa mga taga-probinsya dyan. Meron po mga nagagala doon ng kalabaw at may hila-hila sila ng mga paninda, mga wooden goods. So siguro yung mga kabataan dito hindi na inabutan yun. So yung mga kabatchmate ko, yan, inabutan yun. So karamihan po sa atin, ginagamit po ng mga panghila ay yung mga kabayo, kalabaw, baka, yung mga malalaking hayop. Amen. Kaya sabi dito, yung pong tupa, hindi po siya nilikha ni Lord, hindi siya nakadesign para maging tagahila. Amen. Hindi po yun yung purpose niya. Sheep are not meant to carry heavy loads, and likewise, tayo as a Christian, we are portrayed as not to meant to carry their own spiritual burden, needed to carry their burden on the Lord. So, kung yung tupa, nilikha ni Lord para hindi maging tagahila, dapat ganun din tayo. Huwag nating hilahin yung kabigatan. Kasi yung battle para kay Lord yun eh. Bigyan natin lahat kay Lord. Kung mabigat na mga kapatid, surrender mo na kay Lord. I-give up mo na. Huwag mo nang ilaban. Minsan ganun eh, inilalaban pa natin eh, na minsan, Lord, kaya pa. Konti pa. Konti pa, Lord. Pero, alam mo naman sa sarili mo, kailangan mo nang ibigay kay Lord. Kasi ikaw nang bibigay. Sabi po sa Psalm 55:22, cast your curse on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Pangako ng Panginoon, mga kapatid. Ganda ng pangako niya. He will never let the righteous be shaken. Talagang masishaken tayo dahil tayo ay nasa mundong ibabaw. Dahil sa mundong ito ay pagunaw na. Wala kang makikita magandang bagay dito. Amen po. Kaya, ibigay na natin lahat kay Lord. Lahat nga na nangyayari sa paligid natin ngayon, wala ka na makikita maganda. Kahit sa balita, mapa-international or mapa-balita sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas, ano nakikita natin balita? Impeachment, trial, si Ramil Madriaga, pagtaas ng petrol, yung mga nagtatago ng mga congressman, mga buhay sa politika, ganito. Di ba? Wala na magandang balita. Dito naman, sa ibang bansa, ano mga balitaan natin? Yung Strait of Hormuz, sarado na naman. Isang beses lang nagbukas, saglit lang ata nagbukas, ngayon sarado na naman. Tapos meron mga peace talk na naman, na lagi natin pinagdadasal na, Lord, your will be done. Kung matuloy, kung hindi mo ba na matuloy, ikaw nang bahala. Dahil ang alam naman natin nasa end time of time, and
End time na tayo, at yung mga bagay na yan ay nakapromise na. Nakasulat yan. Pero, let your will be done pa rin, Panginoon. Kasi, nandito tayo sa ibang bansa. At, ang pinag-iingatan natin, yung safety ng bawat isa. Diba? So, dapat may mga pamilya tayo dito, may mga kaibigan. So, everyone's welfare. So, ibigay natin lahat yan sa Panginoon. A key element of survival is staying together. Kailangan daw, yan yung survival ng mga tupa. Kailangan laging sama-sama, hindi hiwa-hiwalay. Kaya para tayo minsan din naalala nyo, lagi inihahalin tulad ng isang Kristiyano sa isang uling. Ang uling kapag nailayo sa apoy, namamatay. So sa isang tupa, ang key survival nila para mabuhay ay yung mag-stay together. Dikit-dikit tayo. Dikit-dikit tayo, sama-sama tayo. Sabi nga sa proverb, isang kasabihan, a sheep alone is a dead sheep. Kung ikaw isang Kristiyano at ikaw ay nag-iisa, gusto mo laging nag-iisa, ayaw mo na may mga ka-fellowship, ikaw ay patay. Lagi mong sasabihin, sister, brother, gusto ko mapag-isa, gusto ko hanapin ko sa sarili ko. Hanggang kailan, bro, sis, hanggang kailan kailangan natin ng sarili mo? Malinaw na malinaw nga, kailangan mo si Lord, kailangan mo ng fellowship. Yan po yung importance ng isang Kristiyano, isang simbahan, kasi kapag tayo ay hiwa-hiwalay, tayo ay prone sa mga predator sa paligid natin. Kaya nga, lagi nating sinasabi, lagi pinapaalala sa atin ng mga pastor, kailangan tayo lagi mag-ingat. Kailangan lagi tayong intact. Intact yung communication natin sa ating mga kapatiran, at higit sa lahat, intact yung communication natin kay Lord. Kasi, andyan lang yung kaaway. He is like a roaring lion. Nag-aantay lang ng malingat lang tayo para tayo ibasito. Ganyan po siya katuso. Also, the Good Shepherd, ang ating Panginoon, siya po yung pumapagitna sa mga vulnerable sheep at sa predator. Hindi po siya nagbibigay ng paraan para maiwasan tayo sa mga predator. Kasi yung mga predator, yung mga panganib sa mga tupa, andyan na yun sa paligid Tama po ba? Andyan na yun sa paligid. Ang Panginoong Jesucristo, siya po yung pumapagitna para ilayo siya sa panganib. So tayo sa Christian, ganun din. Ang Panginoong Jesucristo, siya po yung pumapagitna sa atin at sa kasalanan. Amen. Kung tayo ay intact kay Lord, kung tayo ay kay Lord lang nakatingin, hindi po tayo maliligaw at hindi po tayo ma-attack ng kaaway. Also, the sheep learn to recognize the voice of their shepherd. In biblical metaphor, Christians are called to recognize, listen the voice of Jesus rather than following strangers. So tayo po, meron po tayong mga pinapakinggan, marami tayo dito, marami tayong pinapakinggan ng mga preachers, mga katuruan. Dapat po, maging aware din tayo sa mga ganyan teaching. Kasi kung hindi po tayo babad sa salita ng Diyos, kung hindi po tayo in line sa Word of God, kung ano yung totoo, maaari po tayong maligaw. Lagi po namin yung pinagkikwento ni Ate Luna na kung tayo ay walang kaalam-alam sa salita ng Diyos, kapag may nag-share sa atin or meron tayong nabasa or narinig, madali po tayong madadala. Lalong-lalo na sa mga prosperity teaching, di ba? Basta mga gandang bagay, masarap sa Panginoon. Saan yan? Masarap sa tenga. Masarap sa pakiramdam. Pero ang tanong doon, yan po ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Yan po ba ay naka-inline sa kagustuhan ng Panginoon sa atin? Kaya yan po isang warning sa atin na alam dapat natin yung boses na ating sinusundan, yung salita ng Diyos. And as a conclusion, while comparison to the sheep, to the human, we are fragile and we are helpless. Helpless tayo, gaya ng tupa. It is ultimate a testament to the shepherd's love and protection. It is a call to humble dependence on God, who is described as the good shepherd, who gathers the lamb in with his arm and carries them in his bosom. Sabi nga po sa Isaiah 40:11, He tends his flock like a shepherd.
He gathered the lamb in His arms. He carries them close to His heart. He gentle bends them that to have the young. So inilalapit po tayo ng Panginoon sa kanyang puso. Hindi lang po tayo basta dinadala ni Lord. Sabi nga sa Footprints in the Sand, akala natin iniwan tayo ni Lord. Hindi. Si Lord yung naglakad para sa atin. Dala-dala niya tayo. At hindi lang tayo basta-basta dala-dala. Malapit tayo sa puso. And to summary po, yun po yung 4 na reason kung bakit kailangan natin ang Panginoong Jesucristo Para siya po yung mag-shepherd sa atin. Una, kasi without Jesus, una, we are vulnerable. Next, we are lost. We are prone to become lost. Number 3, we are cast down. We are easily struck. And number 4, we are weak and dependent. So salamat po sa hapon na ito na kung saan patuloy po na iniremind tayo ng Panginoon na siya yung good shepherd at ang gusto niya sa atin, sa kanya lang tayo magtitiwala dahil Sa 4 na bagay na ito. so samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, ang pupulit ng pasalamat ng Panginoon. Sa hapon ito, Lord, salamat po Panginoon sa inyong mensahe na patuloy, Lord, na nagre-remind sa bawat isa na ikaw, Panginoon, ang mabuting pastol na hindi nagkukulang sa amin. Dahil kung wala ka sa amin, kami, Panginoon, ay vulnerable. Kami, Panginoon, ay patuloy na nawawala. Kami, Panginoon, ay lumbok sa mga problema. At kami, Panginoon, ay mahina. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan. Lord, sa hapon ito, patuloy, Panginoon, na kausapin, Panginoon, ang bawat sa puso namin. Ikaw, Lord, ang mag-guide sa amin, Panginoon, sa mundo ito. Lord, pinangahawakan namin ang inyong mga pangako. Dahil alam namin na you will never leave us nor forsake us. Alam namin, Panginoon, nandiyan na mga away. Pero Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang mabuting pastol, we feel safe sa inyong mga kamay. Patuloy ka, Panginoon, na mataas ang aming buhay. Patuloy, Panginoon, kayo magbigay sa amin ng kalakasan. Kalakasan na nanggagaling lamang sa iyo. Panginoon, ikaw magbigay sa amin ng hope na balang araw, Panginoon, makakasama ka namin bilang lifetime shepherd. Maraming salamat po, Lord, sa hapong ito. Sa inyo lahat ang papuri sa Panginoon Jesus. Amen. God be with you. Yan. So, dadako na po tayo ngayon sa ating Tyson offering. And bago po tayo dumako sa Tyson offering, ay may gusto din po muna akong share na kwento sa inyo. Kasi idol ko po tatay ko, gusto ko din mag-mensahe din ako dito sa harap. So, nung unang panahon daw po ay ang mga tao ay nakaramdam ng matinding gutom. Ay pinapunta daw po ng Diyos si Elijah sa isang bayan. At doon sa bayan na yon ay may nakasalubong siyang isang babae. At ang babae ay naghahanda ng panguling pagkain na. So yung babae po ay nagbebenta daw siya ng isa siyang bread vendor. So sabi niya, may kaunti na lang siyang harina at kaunting langis. Sapat na lang ito para sa huling tinapay nila ng kanyang anak para sila magutom. Humingi daw po si Elijah at ng kanyang tubig at pagkain. Pero sinabi ng babae ang kanyang sitwasyon. Ang response daw po ni Elijah dun sa babae ay, huwag kang matakot. Gawan mo muna ako ng kaunting tinapay at pagkatapos ay para na yan sa inyo. Sapagkat sabi daw po ng Panginoon, hindi mauubos ang harina at hindi matutuyo ang langis. So ang matututunan po natin sa istoryang ito, ang pagbibigay po kahit kulang ay pananampalataya. As long as bukal po ito sa ating puso, sa ating puso, kahit any amount, basta gusto nating magbigay, let's give. And ang Diyos po, ang ating great provider. Naniniwala po ba tayo lahat doon? At unahin po natin ng Diyos, hindi ang takot. Katulad po ng babae, pinili niyang mag-give at maniwala sa Diyos na hindi mauubos yung harina at hindi matutuyo yung langis. So let's all give with a cheerful heart.
Thank you, Lord, for everything that you have given us, our life, our strength, and our blessings. Hindi po kami nagkulang dahil patuloy mo kami pinupunan araw-araw. As we give our tithes and offering, tulungan po kami magbigay ng may malinis na puso, not just our obligation, but with love, faith, and gratitude. Teach us, Lord, to trust you more, especially when it's hard to give. Remind us that everything what we have today is coming from you. Bless these offerings, Panginoon. Use them to help others, to grow your church, and to spread your words. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen. At ayan, dadako na po tayo sa ating announcement. Yan, para po sa ating weekly activities, meron po tayong weekly prayer meeting every Wednesday at 9 to 10 p.m. At ang venue po natin ngayon ay ang bagong mansyon ng Duque Family. At ang ating weekly Sunday worship service, 3 to 5 p.m. dito pa rin po sa Action Hotel, mezzanine floor. And ngayon naman po ay tinatawagan ko po si Pastor Jonathan for additional announcement. Salamat, Sir. Yan, salamat din po kay Orly sa mensahe natin kung napakinggan ngayong hapon. So, yun nga po. Sa Wednesday po, doon tayo Gilatinia sa Donkey Family. Meron pong reason kung bakit doon tayo mag-prayer meeting. So, invited mo kami lahat. Hindi ko na i-announce na. Yan, ako po ang inyong messenger during that time at si Alps naman po ang inyong presider. So maraming po salamat sa katapatan ng Panginoon. Shall we all stand? And we will sing the doxology and we will close in prayer. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pinupuri ka namin dakilang Diyos, pinapasalamatan ka po namin Panginoon sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa iyong katapatan sa loob ng isang linggo, Panginoon. Salamat po sa aming nadinig na kayo ang tunay at mabuting pastol, Panginoon. At kailanman hindi kayo nagbabago, Panginoon, kayo ang pastol na nangangalaga, kumakalinga, Panginoon, sa amin. Kayo rin po ang pastol, Panginoon, nagdidisiplina sa amin, tinutuwid kami, Panginoon, sa aming mga baling paglakad, Panginoon. Ginaguide kami sa tamang landas, Lord. At ang lagi pong intensyon niyo sa amin, Panginoon, ay para po sa aming ikabubuti, Lord. Pinag-pray po namin ang bawat sa Panginoon, sa mga kapatiran na may mga struggles, Panginoon. Especially sa kanilang mga kalusugan. Ang ilan sa amin, hindi namin nagkasama ngayon. Maaaring sila po ay may karamdaman at sakit, Lord. In the mighty name of Jesus, we pronounce healing be upon them. Lord, kung mayroon kami mga kaibigan, mahal sa buhay, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, Lord, nilalapit po namin sila sa iyong harapan, Panginoon, ang kanilang mga katawan na iyong pagalingin, O God. Higit sa lahat, Panginoon, maranasan nila ang kagalingan ng spiritual, na kayo po ay makilala nila bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, upang sa ganun, Panginoon, magkaroon po sila ng assurance of salvation na meron po kami, Panginoon. Marami din po salamat, O Diyos, sa mga kapatid namin na patuloy na nagbibigay sa iyong gawain, Panginoon. We pray that you will continue to bless the people who's giving their tithes and offering, Panginoon. We pray also, Panginoon, yung source ng aming income, ng aming mga workplace, Panginoon, ng aming mga company, Lord. We pray that you will bless the work of our hands, Lord, as we work, Panginoon. Andun yung favor nyo, andun yung blessing nyo, Panginoon. And there's always success, Panginoon, sa aming pumalit, Panginoon. Pinag-bless din po namin, Panginoon, ang aming mga companies, ang aming mga colleagues, ang aming mga bosses, Lord. Maaari nyo, bayaan nyo po, Panginoon, na kami po gamitin nyo bilang ilaw at asin ng sanlibutan sa aming mga workplaces, Panginoon. May pahayag namin ang pag-ibig ninyo sa kanila, O God. At makita po nila, Panginoon, ang testimony namin bilang isang anak nyo, isang lingkod ninyo, Panginoon. We are praying for the church also, Lord.
Even though, Panginoon, marami kami mga struggles, not only personally, may mga silent battles kami, may mga silent cries kami, Lord. May mga personal struggles kami, Lord. Materially, financially, emotionally, Panginoon, even, Panginoon, sa aming mga plans, Lord. But Lord, yung kami po ay hawak nyo, Panginoon. And we are in your presence and we are with you, Lord. Ang lahat po ng ito ay makakayanan namin, Panginoon. Sa bawat pagsubok ng buhay, Lord, kailanman hindi kayo nangiiwan, Panginoon. Sa bawat problema na mayroon kami, Panginoon, nandiyan kayo palagi. Ang kailangan lang po namin, Diyos, ay tumawag sa iyo, umiyak sa iyo, Panginoon. At ibigay sa iyo, Panginoon, ang aming mga problema na ito. Bibigyan niyo kami ng kapayapaan. At ipuprovide niyo po pa yung ngayon ang solusyon sa mga problema namin. Maraming po salamat, Dakilan Diyos. We also continue to pray for the church to grow, Panginoon, not only with numbers, Lord, but also with quality, Lord. We pray that we have a heart to invite people, to bring people sa church, Panginoon. We pray, O God, that you will raise up more workers, Panginoon, na patuloy niyong magagamit sa iyong gawain, Panginoon. Hindi po kami tinawag niyo, iniligtas niyo, Panginoon, at binayaran ng aming mga kasalanan para po, Panginoon, maging regular people lang, Panginoon, but also to work, to serve, to be a disciple by you, Lord. Nawa po maintindihan namin, Panginoon, ma-realize namin ang true purpose of our calling, ang true purpose, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo, Lord, which is to serve you, Panginoon, in whatever we can. Maraming po salamat, Lord. Sa darating sa linggo, Panginoon, pinagkakatiwalaan po namin ang lahat-lahat ng aming mga pangangailangan, ang lahat-lahat ng aming mga alalahanin, knowing and trusting your power, Lord, that you will sustain us. Itatawid niyo kami, Panginoon. Gagabayan niyo kami, Panginoon. And you will uphold us. You will hold us, Panginoon. Maaari po kaming ma-down o masaktan, maiyak, Panginoon, but never, Panginoon, namin mararanasan na kami po i-abandon niyo, Panginoon. Because you are always with us. You are the God who is alive. We are the God who is great and powerful. You are in control in every situation ng aming mga buhay. Maraming salamat at Diyos. At ngayon, mga kapatid, malaya po natin tanggapin ang napakabayamang biyaya, pagpapala at kapayapaan at pag-iingat ng ating Amang Diyos. Tanggapin din po natin ang pag-ibig ng Panginoong Kristo, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang paglilinis sa ating mga kasalanan. At tanggapin din po natin ang kapayapaan, pakikipisan, maging kaaliwan ng banal at santong Espiritu. Mula pa noon, ngayon at pagpakailanman. Amen. Amen. Maraming po salamat, mga kapatid. God bless you po sa inyong lahat. We will see you on Wednesday and next week. Yan.